Good morning po sa ating lahat mga kabiyaya. Amen? Tayong lahat ay tumayo. Thank you, Jesus. This is the day that the Lord has made. Amen? We will rejoice and be glad. At share mo naman yung gladness na yan and bless someone. Bati mo ang katabi mo ng 2 thumbs up. Declare you are, Charito, blessed and highly favored. Amen? Malakas sa palakpak para sa Panginoon. It's worship time. This is the best time we can worship the Lord. Before we truly worship God, the Bible says in 1 Corinthians 15:57, "But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ." Amen? Malakas sa palakpak para sa ating Panginoon. Christ is our victory. Hallelujah! Thank you, Jesus. We are here to shout praises, hallelujah, to the King of Kings and Lord of Lords. Let's give him praise. Oh, raise a hallelujah in the presence of my enemies. I'll raise a hallelujah louder than the unbelief. I'll raise a hallelujah. My weapon is a melody. I'll raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. Everybody! I'm gonna sing In the middle of the storm, louder and louder. you gotta hear my praises roar. Up from the ashes, Hope will arise. that is defeated. The King is alive. Hey! Let's lift our hands to our God and worship the King of Kings and Lord of Lords. Sing hallelujah. I'll raise a hallelujah with everything inside of me. I'll raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. I'll raise a hallelujah in the middle of the mystery. I'll raise a hallelujah. Fear you lost, you hold on me. Everybody say, I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. you gotta hear my praises roar. Up from the ashes, Hope will arise. That is defeated. the King is Sing alive. again. I'm gonna sing In the middle of the storm, louder and louder. you gotta hear my praises roar. Up from the ashes, Hope will arise. That is defeated. The King is alive. Yeah, we believe. Oh Jesus, you are now seated on the cross of God. Oh, we believe in you, Jesus. Sing a little louder. sing a little louder, Sing a little louder. sing a little louder, Sing a little louder. sing a little louder.
Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder. You gotta hear my praises roar. Up from the ashes, Hope will arise. That is defeated. The King is alive. I'm gonna sing. Let's sing in the middle of the storm. Louder and louder. You Gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. That is defeated. The King is alive. Hallelujah. I will raise a hallelujah. I will raise a hallelujah. I will raise a hallelujah. Hallelujah. In the presence of my enemies, I raise a hallelujah. louder than the unbelief, I raise a hallelujah. my weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. Come on, let's give him praise. Yes, Lord. Thank you. Thank you. Thank you for the victory on the cross. Oh, it's clear and loud and message, oh God, but thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Amen. Thank you, Lord Jesus. You are a wonderful Savior of our lives, oh God. And now, we are enjoying all the benefits of the cross, oh God. It's all about you, Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Let's feel the love, the presence of God as we enjoy worshiping God. Hallelujah. Oh, we praise your name. Oh, Jesus, our Father. Our Father everlasting, the all-creating one, God Almighty, through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Oh, the name above all names. Oh yes, Lord. Our judge and our defender, suffered and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness,
You rose in glorious life, forever seated high. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, I believe we'll rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. Lift the name of the believers. All say, I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in life eternal, I believe in the virgin birth, I believe in the saints' communion, and in your holy church. I believe in the resurrection, when Jesus comes again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God. All say, I believe in Christ the Son. I believe in the Holy yes, Lord. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe In the name, all the congregation said, I believe in. God our Father. I believe in Christ the All together, all say, I believe in the Holy Spirit. Our God is three. yes, Lord. I believe in the resurrection. For the last time, for the last time. We will rise again. Lift your voice to God and declare about Jesus. Oh, Jesus. Once again, I believe. I believe in God the Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, I believe in rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. What a wonderful name! What a beautiful name!
name that we have, the only name that given from heaven for us to save, Lord. Thank you, Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Let's give you praise. We believe in you. We believe in you, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Father, for your love, that you gave your Son, only begotten Son, Jesus Christ, who died on the cross. We believe in the resurrection, because this is the crowning glory of Christian faith, oh God. It's all about your birth, death, resurrection, ascension, and even the second coming. Lord, this is our faith, our declaration, that one day we will be with you forever, oh God, worshiping you in the heaven and in your kingdom, oh God. Thank you, Jesus. This is your victory on the cross. Palakpakan natin ang Panginoon. Lord, we bring back all the glory, all the highest honor and praise, and all the children of God say and shout, Amen. Give me praise. Hallelujah. Hallelujah. Bago tayo umupo, sabihin mo sa katabi mo, you are victorious. Amen. Thank you, Jesus. Tayo pong lahat ay makakapuna. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin si Lord. Come on, clap your hands to the Lord. Malakas ang palakpak para sa Panginoon. Hallelujah. Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah. Malakas sa clap offering para kay Lord. Thank you, Jesus. Amen. Pakibati po ang katabi ng 2 thumbs up. You are Charito, blessed and highly favored of God. Do you believe that? Amen. Do you still believe that? Amen. Everybody say, I am Charito. I am Charito. I am blessed and highly favored. I am blessed and highly favored. I am a child of God. I am a child of God. Malakas sa clap offering para kay Lord. Hallelujah. Come on, make a joyful noise to God. Make His praise glorious, for the Lord our God is awesome. Amen. 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 Good morning. Magandang umaga mga kabiyaya. Doon po sa mga nanonood sa broadcast po na ito, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, o anumang oras nyo napapanood ang broadcast po na ito. Ako po, si Bishop Emmy. Ito po ang worship online ng The Lord's Community at EMI Community. Sabay-sabay po natin idideklara ang bisa at kapangyarihan ng tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo. Palaging tandaan, sa pamagitan ng kanyang banal na dugo, ang ating mga kasalanan ay pinatawad na. Sa pamagitan po ng kanyang bugbog na katawan, ang ating sakit at karamdaman ay pinagaling na. If you are watching this broadcast and you are sick in your body, let me just encourage you today. Today is your healing day. Can we say that together? Today is your healing day. Sabihin natin sabay-sabay, today is my healing day. Today is my healing day. One more time. Today is my healing day. Totoo po yan. Kung ikaw ay may sakit, ngayon ang araw ng iyong kagalingan. We are going to continue our series on The Bible Explains Part 41. Today we're going to do our continuation
in our discussion about the theology and practice of biblical faith, part 7. Alam nyo naman, ang ating big series, The Bible Explains. Ang ating pong mini-series within the series is the theology and practice of biblical faith. To have faith is one thing, but to practice your faith on an everyday basis for our everyday life is another thing. Let's commit this verse to the Lord. Let us pray. Our dearest Father in heaven, we're so very thankful for how you have gathered us today. Thank you so much for the wonderful time of praise and worship. Thank you for these beautiful people who came here today. Thank you for these beautiful people who are watching this broadcast today. We commit to you this learning time as we always do and pray. Everything that will be said and done only for your glory and for the blessing of everyone. This we pray, Father, only in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen and amen. Let's give the Lord a clap of praise. Hallelujah. Marami-rami na rin po tayong natalakay sa series na ito. Particularly sa mini-series po na ito. Isipin nyo naman, 6 na singkad na linggo, sunod-sunod, ay atin pong tinatalakay ang mga usapin tungkol po sa pananampalataya. Natatandaan niyo po ba, mga kapatid, ang law of faith? Number 1, let's recite this together. 1, 2, 3. We all have the same kind and measure of faith. One more time, please. We all have the same kind and measure of faith. Of course, I am not going to explain that because we already did. Marami na rin pong talakayan at paliwanag po tayong ginawa tungkol po sa law of faith number 1. Last week ay sinimula na po nating talakayin ang law of faith number 2. Can we recite this all together? Ready? 1, 2, 3. Faith speaks, you will have what you say. One more time. Faith speaks, you will have what you say. We started talking about the power of the spoken word, power of confession. Marami na po tayong nabanggit patungkol po sa katotohanan ito. We learned that God spoke the universe into existence. Sabi po ng Hebrews chapter 11 verse 3. And not only that God spoke the world, the whole universe into existence, the Bible also tells us that the whole universe is being sustained by the word of His mouth. Sa pamagitan ng binigkas sa salita ng kanyang bibig, ang kanyang salita, hindi lang nalikha ang mundo, kundi napapanatili ang mundo sa pamagitan ng kanyang salita. Hebrews chapter 1 verse 3. Ang mga planeta ay hindi nahuhulog, ang mga bituin ay hindi nahuhulog, ang mga planeta ay hindi nagbabanggaan, ang lahat ay gumagalaw ng may kaayusan sapagkat ito'y pinapanatili ng binigkas na salita ng Diyos. Nabanggit ko po sa inyo na very powerful ang salita ng Diyos. Kapag sinalita ng Diyos ay may kapangyarihan. Kaya kung matututunan po natin na ang salita ng Diyos ay ilagay natin sa ating bibig, at bigkasin natin ang kanyang salita, we are releasing the power of the Word of God. If God would lie to His Word, the whole universe will just self-destruct. Masisira ang mundo kapag ang Diyos ay nagsinungaling sa kanyang salita, sapagkat napapanatili lang ang mundo sa pamagitan ng kanyang salita. Ang mundo'y umiral at napapanatili sa pamagitan ng binigkas na salita at sa pamagitan ng salitang naisulat. God is watching over His Word. Sabi po ng Jeremiah chapter 1 verse 12, binabantayan niya ang kanyang salita upang masiguro na ito'y matupad. Sapagkat sa sandali na mabigo ang salita ng Diyos, ang mundo ay masisira sapagkat ang mundo ay umaasa sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Mayroong dalawang bagay na hindi maaaring kompromiso ng Diyos. Ito ay ang kanyang pangalan at ang kanyang salita. Ito po ang sabi ng Biblia, Psalms 138 verse 2.
I will bow down towards your holy temple and will praise your name for your love and your faithfulness. For you have exalted above all things your name and your word. Itinaas ng Diyos ang kanyang pangalan at ang kanyang salita higit sa anumang bagay. Sapagkat pag nasira ang pangalan ng Diyos, sira na po ang kanyang salita. Pag nasira po ang salita ng Diyos, sira na ang kanyang pangalan, sapagkat ito ay mahalaga sa Diyos. Mahalaga sa Diyos ang kanyang pangalan, sapagkat ito ang ating sinasamba. Our Father, which art in heaven, hallowed be your name. We worship the name of God. Why we say so? Because God's name is the sum total of what God is and who God is. We value the Word of God because it is His integrity. Kaya hindi pwedeng ikompromiso ng Diyos ang kanyang salita. Hinahawakan ng Diyos ang kanyang salita, binabantayan ng Diyos ang kanyang salita, sapagkat pinapahalaga ng Diyos ang kanyang pangalan. Last week, we talked about the life application of the law of faith, number 2. The application we learned, number 1, is speak life. Can we say that together? Speak life. One more time. Speak life. Always remember to speak life. Natatandaan niyo po ba yung kwento ng Shunammite woman na mababasa po natin sa 2 Kings chapter 4? Natatandaan niyo po kanyang famous liner, all is well? Tinanong po siya ng kanyang asawa, all is well? Tinanong po siya ni Gehazi, all is well? And that is a very positive affirmation. When someone asks you, how are you? Our answer is, all is well. One more time. How are you? All is well. Louder. How are ya? All is well. 3 words, all is well. Hindi ka po obligadong ikwento sa ibang mga tao ang drama ng buhay mo. You have to keep it to yourself and God. Ang drama ng buhay, hindi lahat ng tao maiintindihan ka. Makakatapat ka pa ng mga taong mapaghusga. Kaya kung may pinagdadaanan kayo sa buhay, keep it to yourself and to your God. Sabi ng iba, kaya ako naman sinishare para marami ang mag-pray sa akin, sapagkat the more prayer, the more powerful. That is not true. Hindi po yan totoo sa ilalim ng pagtuturo ng full grace. Sapagkat sa full grace, isa lang ang manalangin ay very powerful na. The Bible says, the prayer of a righteous man, singular, the prayer of a righteous man is powerful and effective. Ang kapangyarihan ng panalangin ay wala po sa dami. Hindi po ito people power. Ito po'y prayer power. Ang prayer power ay nakasalalay sa taong nananalangin na alam niya na siya'y matuwid sa harapan ng Diyos, at pag tiniklop niya ang kanyang kamay at tiniklop niya ang kanyang tuhod at siya'y nanalangin, alam niya pinakikinggan siya ng Panginoon sapagkat siya'y anak ng Diyos. Everybody say, I am a child of God. How many of you today, you are very, very sure that you are a child of God? Can I see some hands? Taas sa kamay ng sigurado ka na ikaw ay anak ng Diyos. Come on, say, I am a child of God. Kung sigurado kang anak ng Diyos, walang pagdududa, anak ka ng Diyos, kahit ikaw lang mag-isa, pwede kang manalangin. At kung sakali na gusto mong i-share ang prayer request mo, be very selective. Piling-pili. At dapat mapili mo yung mapagkakatiwalaan mo na hindi magsasalita ng negative sa iyo at hindi ka ichichismis sa ibang tao sa ngalan ng prayer request. They will tell you, nabalitaan mo ba yung nangyari kay brother o kay sister? Grabe, no? Ipag-pray natin. Ang totoo nun, catch na lang yung dulong ipag-pray. Pero gusto ka talaga niyang ikwento sa ibang tao na merong hindi magandang nangyayari sa iyo. That is not very good. Kung merong hindi magandang nangyayari sa iyo, keep it between you and God. Tandaan, temporary lang ito. Gaano mang kadilim ang gabi, darating ang magandang umaga, bukang liwayway para sa bawat isa. Shout amen!
So how are ya? How are ya? Ang sabi po ng Shunammite woman, all is well. Ang sagot natin, sana all. And the truth is, all is well. Give Him praise, give Him praise, give Him praise. Speak light. Say what you want to happen. On the contrary, don't abort life by speaking death. Don't say what you do not want to happen. Palaging tandaan, lahat ng gusto mong mangyari, bigkasin mo palagi. Bigkasin mo maulit-ulit. Bigkasin mo ng malakas. Sapagkat confession, there is power in confession. Sa kabaliktaran naman, kapag ayaw mong mangyari, huwag mong bibigkasin. Kagatin mo ang dila mo. At kung hindi mo kayang kagatin ang dila mo, ipakagat mo sa iba. Sapagkat huwag mong bibigkasin ang ayaw na ayaw mong mangyari. Lahat lang ng gusto mong mangyari, bigkasin mo. Because the Bible affirms the fact that life and death is in the power of your tongue. Kapag nagsalita ka na ng buhay, gumagana na ang buhay. Pero kapag nagsalita ka ng kamatayan, na-abort yung buhay na nabubuo na. The moment you speak life, the moment you release life, nabubuo na yung pagpapala at pabor destined para sa iyo. Pero nung pagdating ng hapon, nagsalita ka ng kamatayan, nagsalita ka ng negatibo, ang nangyayari sa nabubuong buhay, na-abort. Parang itlog na hindi naging sisiw, nabugok, hindi ho natuloy, na-abort. Yung buhay na nabubuo, na-abort. Dahil po sa pagsasalita ng kamatayan. Pag binigkas mo na ang buhay sa umaga, bigkasin mo sa hapon, at bago matulog, bigkasin mo pa rin, sapagkat habang binibigkas mong buhay, ang buhay ay gumagana, ang buhay ay nabubuo, hanggang sa dumating ang araw ng buhay na pinagpala at pinaburan ay maipanganak sa iyo at lasapin ang biyaya at pagpapala ng Diyos. Shout amen! Palakpakan si Lord. Hallelujah! Thank you, Jesus. We will continue our discussion on the life application of speaking life. Mahalaga po yun. I'll be giving you, if time permits, at least 5 examples, 5 halimbawa po sa Biblia, from the Old Testament and also in the New Testament, in order to highlight or underscore the importance of speaking life, not only speaking life, listen up, not speaking death. Maraming Kristiyano alam naman mag-speak ng life eh. They will speak life in the morning. Pero in the evening, they speak death. Binabawi nila yung sinabi nila nung umaga. Magandang gising, magandang bigkas, pero nung hapon, hindi magandang benta. Nung hapon, hindi maganda ang takbo ng negosyo. Nung hapon, nagkaroon ng problema, and they begin to speak death. Kaya ang nangyayari, yung pagpapala at pabor na dapat po maganda lang ang daloy, naa-abort. So what I will share with you this morning, it is not only learn to speak life, but also learn not to speak death. Take note, not to speak death. Let me give you examples from the Word of God. 2 Kings chapter 7, verse 1. Elisha answered, "Listen to what the Lord says. By this time tomorrow, you will be able to buy in Samaria 10 pounds of the best wheat or 20 pounds of barley for 1 piece of silver." Nagkaroon ng pandemya sa buong Israel. Naging mahirap ang pagbili ng pagkain. Sabi ni Elisha, bukas tapos na ang pandemya. Bukas sa Samaria makakabili na ng murang pagkain. Napakahalaga po nun. Speaking life. Sabi niya, bukas tapos na ang kahirapan. Bukas may murang pagkain na mabibili sa Samaria. Look at verse 2. The personal attendant of the king said to Elisha, "That can't happen, not even if the Lord himself were to send grain at once." Antindi ng sinabi po ng personal attendant ng King of Israel. Sabi niya, hindi mangyayari yan. Kontra. Talaga bang may mga kontrabida? Sa buhay po ba ninyo, nakakaranas kayo ng mga kumukontra sa binibigkas mo? Binibigkas mo buhay.
Pero kinokontra ng ibang mga tao, hindi mangyari yan, hindi mangyari yan, hindi mangyari yan. Ang sabi po ni Elisha bukas, may murang pagkain na mabibili sa Samaria. Ang sabi ng personal attendant, imposible. Hindi pwedeng mangyari yan. Kahit ang Diyos mismo magpaulan ng trigo, hindi mangyayari yan. Even if the Lord Himself were to send grain at once. Antindi. Hindi lang po negatibo ito. Ininsulto pa niya ang Diyos. Natatandaan niyo po yung very historic na Titanic, April 15, 1912. Ang ipinagmalaki po ng Titanic that even God Himself cannot sink this vessel. Tagalog, kahit ang Diyos mismo hindi mapapalubog ang barko na ito. Sapagkat noong 1912, ito ang pinakamalaki at pinakamatibay na nagawa na barko ng tao. Pinagmalaki, pinagyabangan ng Diyos. Even God Himself cannot sink this vessel. April 15, 1912, tumama po ang Titanic sa iceberg. Nasira po ito at lumubog. Over 1,500 people died on that day. Hindi ka pwedeng magyabang sa Diyos. Hindi ka pwedeng magmagara sa Diyos. Pera-pera lang yan. Basta may pera ka. Is that true? Kung totoong pera-pera, bakit namatay ang mga mayaman ng pandemya? Is it true kung pera-pera lang, bakit may namatay na mayaman ng mga tinamaan ng dengue? Wala silang pera? Kaya nilang bumili ng ospital. They can even buy you. And still they died. Only to know the truth. Hindi yung totoong pera-pera lang. Maraming mga taong parang mukhang pera, mahalaga lang sa kanilang pera. Wala nang umiikot sa buhay nila kundi pera. Hindi na sila nagsisimba dahil sa pera. Hindi na sila naglilingkod sa Diyos dahil sa pera. Dahil ang feeling nila, puro pera-pera lang. Marami pong bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Kaya ng perang magpatayo ng malaking bahay, pero hindi kayang bumili ng masayang tahanan. A house is not a home is not a house. Kaya pong bili ng perang masarap na pagkain, pero hindi kayang bili ng perang ganang kumain. Kayang bilhin ng pera ang air-conditioned kwarto, magandang higaan, pero hindi kayang bilhin ng pera ang himbing matulog. Maraming taong maraming pera sa bangko, pero hindi makatulog. Maraming mga tao ang hindi husing yaman ang pinakamayaman, pero ang problema nila hindi sila magising pag sila'y nakatulog sapagkat mahimbing ang kanilang pagtulog. Ano po sinasabi ni Bishop Amy? Simple lang ang sinasabi ko mga kabiyaya. Hindi tayo pwede magmagara sa Diyos. Hindi tayo pwede magmalaki sa Diyos. Katulad ng mama na ito, ang sabi niya, kahit ang Diyos hindi kayang gawin ito. Walang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Can you say amen? Walang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Ano sabi ni Elisha? You will see it happen, but you won't get to eat any of the food. Sabi niya doon sa personal attendant, dahil yan ang sinabi mo, makikita mo bukas, pero hindi mo matitikman ang pagkain. Now, let's jump to verse 17. It so happened that the king of Israel had put the city gate under the command of the officer who was his personal attendant. Now, let me explain. For the unknown reason, alam nyo naman, kapag personal attendant, dapat lagi nasa tabi ng hari, right? Pero for the unknown reason, inassign po ng king yung kanyang personal attendant as gatekeeper. Siyang magmamanage ng gate. Nung kinaumagahan, dumating yung balita na mayroon ng murang pagkain sa Samaria. Binuksan ang gate, nagkaroon po ng stampede. Rumagasa ang napakaraming mga tao at natapakan at patay itong personal attendant. Now, keep on reading. The officer was trampled to death there by the people and died as Elisha had predicted when the king went to see him. Listen, hindi po si Elisha ang pumatay sa mama na ito. The personal attendant of the king spoke death to himself when he said contrary to what God has said through the prophet. Kapag may sinabi na ang Diyos, huwag mo nang kontrahin. Huwag mo nang kontrahin naman. Marami mga tao maliwanag na sa Bible, ikaw ay pinagpala na. May sinabi ba ang Diyos pinagpala ka na?
Huwag mo nang kontrahin. May sinabi ba ang Bible na pinagaling ka na? May sinabi ba ang Bible that you are blessed and highly favored? May sinabi ba ang Bible na you are charito because you are in Christ? Huwag mo nang kontrahin. Maraming mga tao, kung ano yung nakasulat sa Bible, kinokontra po nila. Ay hindi, sipag at tiyaga yan. Kaya maraming mga nataguriang full grace, tapos magpo-post pa rin sila ng mga post tungkol po sa sipag at tiyaga, galing, husay. Mga kapatid, hindi po yun ang message ng full grace. Ang pag-unlad mo sa buhay, hindi sipag at tiyaga, hindi talino, hindi diskarte. Maraming mas matalino sa iyo, maraming mas masipag sa iyo, maraming mas madiskarte sa iyo, pero hindi man lang nakakalahati ng mayroon ka. Sapagkat alam mo na kung bakit ka nandyan sa pwesto na yan, hindi dahil magaling ka, dahil pinagpala ka at pinaburan ka ng ating Panginoon. Never forget that. Never, ever forget that. Sapagkat sa sandali na makalimutan mo yon, magiging mayabang ka sa sarili mo at sasabihin mo, galing, talino, connection yan dahil kay ganito, dahil kay ganito, dahil sa galing, dahil sa titulo, dahil sa diploma, dahil sa husay. Hindi po. Lumalabas sa pag-aaral, maraming tao ang hindi nakatapos ng kolehiyo, pero mas marami ang bilang nilang mas mayaman sila kaysa sa mga taong hindi nakatapos ng kolehiyo. Sinabi ko po ba ito para hindi nyo tapusin ang pag-aaral? Hindi po. God never put premium on ignorance. Hindi po kinukonsinti ng Diyos ang kamangmangan at hindi ko kinukonsinti ang hindi pagpapatuloy sa pag-aaral. Pero let me just make myself very clear. Mag-aral kayo, lalo na kung may pagkakataon kayong mag-aral at kayo po'y may opportunity at meron kayong mga magulang na nagpapaaral sa inyo. Pero hindi po yan ang garantiya ng buhay na maunlad. Ang maunlad na buhay ay pagpapala at pabor ng Diyos sa sino mang naniniwala sa tinapos na gawa ni Kristo. At yung makatapos ka ng pag-aaral, biyaya na rin sa iyo ng Panginoon. Yung makonek ka sa tamang tao, biyaya na rin ng Panginoon. Yung tamang desisyon, lalo na po sa pandemya, para sa negosyo mo, ay biyaya rin ng Panginoon, sapagkat ang karunungan ay nanggagaling sa Panginoon. Shout amen! Palakpakan si Lord! Hallelujah! Thank you, Jesus! So what I'm saying is, don't contradict God's word. Pag nabasa mo na sa Bible, huwag mo nang kontrahin. Tanggapin mo na lang. Sabi mo, yes and amen. Yes and amen. I agree. Nasa Bible ba yan? I agree. Hindi tayo nakikipagtalo sa Bible, kundi tinatanggap natin kung ano yung nakasulat sa Bible. Pag sinabi ng Bible, magaling ka na, I agree. May nararamdaman pa ako? Yes, pero magaling na ako dahil sabi sa Bible, pinagaling na ako ng Panginoon. Amen? Can you say amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ito yung ginawa po nung 10 espiya nang sila'y bumalik galing po sa Cades Barnea. Meron 2 espiya kasama nila na mayroong kakaibang kaisipan kaysa sa kanila. 12 espiya po ang pinadala ni Moses. 40 araw nagmanman doon po sa lupain ng Cades Barnea bago nila pasukin. Bumalik po ang 12 espiya. Ang ulat ng 10 ay negatibo. Di natin kaya, mamamatay lang tayo, may mga higante, kumakain ng tao, para lang tayo mga tipaklong. Ang balita pong yun ay nagpahina ng kanilang loob at maging ng mga taong nakarinig nito. Tandaan, anumang negative na balita nakakapangpahina ng loob. Kaya maging maingat sa mga nakikinig na balita. Maraming tao ang bumaba po ang kanilang immune system dahil sa paglaganap po ng mga negatibong balita tungkol sa COVID-19. Dahil puro nung sila'y tinamaan, wala na po silang defense mechanism enough para i-resist po yung virus. Sa totoo lang, mga kapatid, ang tanging resistance lang naman po talaga natin dito sa COVID-19 ay ang ating pong immune system. Sapagkat pag tinamaan po yung immune system mo, lahat ng sakit na pwedeng dumapo sa iyo, ikamamatay mo. Sapagkat ikaw ay wala ng depensa sa anumang sakit na pwedeng magbanta sa iyo. Ang takot po isang negative emotion na nagpapahina ng ating immune system. Remember, walang takot sa tunay na pag-ibig. Tayo po'y inibig ng Diyos, kaya dapat napapawi ang anumang takot, sapagkat sa takot mayroong parusa.
Yung salitang parusa, ibig sabihin karamdaman. Mayroong dalang karamdaman ang takot. Lalo kang magkakasakit, lalo manghihina, lalo kang magkakaroon ng karamdaman sa takot. Huwag matakot sapagkat ang buhay natin ay hawak ng Panginoon. Can you say amen? Habang gusto ng Panginoon buhay ka, hindi ka mamamatay. Hanggang hindi ka pa umaabot doon sa hangganan ng iyong buhay, buhay ka pa. Huwag ka lang magpapakamatay, huwag ka lang maninerbiyos upang lalong mahina ang iyong katawan. Keep on keeping on. Hindi ka mamamatay hanggang gusto ng Panginoon buhay ka, dahil ang may hawak ng buhay natin ay ang Panginoon. Palakpakan si Lord. Amen! Thank you, Jesus. Numbers 13 and 14 record the story about these 10 spies and also about the 2 spies, namely Joshua and Caleb. Sabi po nila, hindi natin kaya. Ang tanong, pinangako na po ba ng Panginoon ang lupang ito sa kanyang bayan? Several times, God said to them, I have given you the land. Not, I will give you the land. I have given you the land. Grammatically, past participle, ibinigay na. Hindi po ibibigay pa lang. Yung I will give you this land is a good promise, pero mangyayari pa lang. Pero a confession as clear as crystal, I have given you the land. This is a beautiful land. This is the land flowing with milk and honey. I have given you this land. I have given your enemies into your hands. Binigay ko na ang inyong mga kaaway sa inyong mga kamay. Wala kayong dapat ikatakot. Pinagpala kayo at pinaburan. Ang patotoo ng 10 espiya, nag-contradict doon sa sinabi po ng Diyos. Remember, wag mo i-contradict kung ano sinasabi ng Diyos. Sabi ng Diyos, ibinigay na ang lupain. Sabi ng 10 espiya, hindi natin kaya. Mamamatay tayo. Hindi natin kayang pasukin. Sila yung mga higanti kumakain ng tao at tayo parang mga tipaklong lang. Ano sinabi ng Diyos patungkol sa tagpong ito? Numbers 14:27. How long will this wicked community grumble against me? I have heard the complaints of these grumbling Israelites. So nakikinig ang Diyos sa binibigkas mo. Yung reklamo ka ng reklamo sa lumang bahay. Samantalang yung iba wala namang bahay. Reklamo ka ng reklamo sa lumang sasakyan. Yung iba namamasahe at naglalakad dahil walang sasakyan. Reklamo ka ng reklamo sa lumang sapatos samantalang iba'y nakatapak. Alam niyo po ba kung reklamo rin lang ang pag-uusapan, makakaisip ka ng 101 reklamo sa buhay. Pero isang bagay lang, pwede ka na magpasalamat sa Diyos na hanggang ngayon, buhay ka pa dahil ikaw ay pinagpala at pinaburan ng Panginoon. Sa halip na magreklamo, isipin mo nagising ka ngayon. Alam niyo po na may kasabay tayong natulog sa ibang panig ng mundo, hindi na po nagising sa araw na ito. Nakagising pa rin tayo, malakas, malusog, masigla, pinagpala at pinaburan sapagkat ito ay dapat nating ipagpasalamat sa Diyos. Bago ka makaisip ng reklamo, unahan muna ng pasasalamat. Salamat po sa pagkain nakahain sa aming hapag. Maring hindi sing sarap yan ng pagkain ng kapitbahay nyo. Pero kahit papano, meron pa rin kayong kinakain sapagkat sapat ang biyaya ng Diyos. Can you say amen? Ano mang bagay, maliliit na bagay, ipagpasalamat natin sa Panginoon. Look at verse 28. So tell them, as surely as I live, declares the Lord. Sabi ng Diyos kay Moses, tell them, the people, the Israelites, tell them, as surely as I live, declares the Lord, I will do to you the very things I heard you say. Kung ano sinabi nyo, siya kung gagawin sa inyo. Ano ba sinabi nila? Di natin kaya, mamamatay tayo mga tipaklong, sila yung mga higante. Look at verse 29. In this desert, your bodies will fall. Every one of you 20 years old or more who was counted in the census and who has grumbled against me. 30. Not one of you will enter the land I swore with uplifted hand to make your home, except Caleb, son of Jephunneh, and Joshua, son of Nun. Of all the people, approximately 3 million people who walk out from the land of Egypt, only 2 people were able to enter the promised land. All of them died, 20 years old above. All of them died. Why?
They spoke death over themselves. Di natin kaya, mamamatay tayo, para lang tayo mga tipaklong, sabi ni God. Is that what you said? Is that what you believe? Yan ba pinaniniwalaan mo? Hindi ka makakaon sa hutang. Yan ba pinaniniwalaan mo? Hindi ka makakaroon ng sariling bahay. Yan ba pinaniniwalaan mo? Hindi ka makakapag-asawa. Hindi ka magkakaroon ng anak. Hindi ka nagagaling. Yan ba pinaniniwalaan mo? Yan ba pinipigkas mo? Sabi ng Panginoon, good luck. That is exactly what will happen to you. Brothers and sisters, speak life. Sabi nila, mamamatay sila. Sabi ng Lord, alright. Yan ang mangyayari sa inyo. Ano ba sinabi ni Joshua at ni Caleb? Sabi ni Joshua at ni Caleb, we are able to go up and take the country, possess the land from the Jordan to the sea. And though the giants may be there up to hinder, our God has given us the victory. Hindi po dininay ang reality may giants. Ang confession ng faith po ay hindi foolishness of denying the reality. Look up here, look at my eyes. I'm not teaching you to deny the reality. I am teaching you to overcome what you are seeing to what is more real, which is the Word of God. And sabi po nila, there are giants there. But God has given us the land. Totoo, mayroong sakit. Totoo, may pandemya. Totoo, may kahirapan. Totoo, may mga pagsubok. Pero salamat, sa pamagitan ng tinapos na gawa ni Kristo, ako'y pinagpala na, ako'y pinaburan, sapagkat lahat ito ay binayaran na ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Tetelestai. Shout amen. Shout amen. Give Him praise, give Him praise. Sabi ni Joshua, we are able to go up and take the country. Alam niyo kung ano ang tingin ni Joshua at ni Caleb sa mga higante? Tinapay lang. Sabi nila, ang mga higante ay tinapay lang para sa atin. Meron bang taong tumakbo papalayo sa tinapay? Di ba't ang takbo palusob sa tinapay? Sabi niya, lusubin na natin. Wala na silang depensa. Ibinigay na sila ng Panginoon sa atin. Ang lupain ay atin na. Lusubin na natin. Of course, nanaig po yung 10. Maraming na-impluensyahan. At lahat po sila kinakailangan maubos. 40 taon muna silang nag-ikot, nag-ikot sa wilderness hanggang maubos lahat at mamatay. Ang lahi na galing sa Ehipto. At ang nakapasok lang po sa lupang pangako ay ang bagong lahi, the new generation. The last time I checked my Bible, ang tawag sa kanila, Charito generation. Pinagpala at pinaburan. Bakit? Sapagkat yung lupain na kanilang pinuntahan, hindi nila pinagtrabahuhan, hindi nila pinagpaguran, handa ng lupain, mayroong mga tanim na hindi nila itinanim, mayroon na pong balon na hindi nila hinukay, sapagkat ito'y lugar ng pagpapala at pabor. Tulad ng mayroon tayo sa bagong kasunduan, pinagpala na at pinaburan ng Panginoon. Charito talaga. Amen. Everybody shout, I am Charito. I am Charito. I am part of Charito generation. I am part of Charito generation. I live in Charito land. I live in Charito land. Ikaw ay pinagpala at pinaburan ng Panginoon. Nang matapos na po ang gawain ni Moses, ibinigay kay Joshua ang leadership. After 40 years, sa pamumuno ni Joshua, nakatawid po sila sa Jordan River at ang unang syudad na kinakailangan nilang harapin ay ang syudad ng Jericho. Ang Jericho po ay isang syudad na napapaligiran ng mataas na pader at malapad na pader. Sinabi ng Panginoon kay Joshua ang instruction. Kanilang iikutan ang buong pader ng Jericho ng 7 araw. Isang ikot sa unang 6 na araw at sa ika-7 araw, 7 ikot ang gagawin po nila. Yun ang instruction. Sa karanasan po ni Joshua 40 years ago, na marami sa kanyang mga kababayan ang dapat nakapasok sa lupang pangako. Pero dahil sa mga ilang tao na nagsalita ng negatibo at nakahawa sa community, ang buong community ay nadamay. Kaya maingat tayo doon sa mga iilan na nagsasalita ng negative, sapagkat sila po ay nakakahawa sa community. Ganun ang nangyari po
Handa na silang pumasok sa lupang pangako, pero dahil sa 10 espiya na nagsalita ng negative, buong community ang nag-suffer. Hindi pwede makalimutan ni Joshua yon. Kaya ang ginawa po ni Joshua, nagbigay siya ng clear instruction sa kanyang mga kababayan. Joshua 6:10, do not shout, do not even talk. Joshua commanded, not a single word from any of you until I tell you to shout, then shout. Walang magbubukas ng bibig. Walang magsasalita. Walang magkukwentuhan. Walang sisigaw. See? Alam po ninyo na habang sila'y umiikot, unang araw, pangalawang araw, pangatlong araw, siguro yung iba titingin-tingin sa pader. Wala naman nangyayari. Wala naman. Maganda sana, mas ganado kang umikot kung nagbibitak-bitak na, di ba? Kung may lapit na, ikot lang mga kapatid, ikot, nagbibitak-bitak na ang pader. Unang ikot, walang nangyari. Pangalawang ikot, walang nangyari. Pangatlo, pang-apat, pang-lima, pang-anim. Kaya sabi ni Diyos, walang kwentuhan, walang magsasalita. Hindi gaputok na salita, not even a single word. They were not allowed to speak. Sa kapatong araw, iikot sila ng 7 beses at sa ika-7 ikot, all of them will shout all together with a shout of victory. The Lord has given us the city. And the walls fell down. Bumagsak ang pader, and to cut the long story short, they were able to get victory on that day because na-manage ni Joshua na hindi po magsalita ang mga tao. Joshua learned this lesson. We must learn our lesson too. Ang lesson na dapat ating matutunan ay nakasulat sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1. There is a time for everything and a season for every activity under heaven. Look at verse 7. A time to be silent and a time to speak. Hindi po dal-dal ng dal-dal. Nakikinig po ba mga kapatid? May mga tao po na talagang hindi mo yata mapapatigil sa pagsasalita. Daldal ng daldal. Tawag ng mga Tagalog, daldalera, daldalero. Parang hindi mo makikita ng ilang sandali man lang tumikom ang bibig. Laging may kwento, wala namang kwenta. Lagi lang may biro. Yung biro naman yan, nakakasakit ng kapwa. Lagi lang yan. Kaya nga sabi sa Bible, where words are many, sin is not absent. Translation sa makabagong panahon, more talk, more mistake. Salita ng salita, kwento ng kwento. Samantalang mas maganda kung tiko mo ang bibig mo, huwag ka muna magsasalita, at pag dumating na yung panahon para magsalita ka, magsalita ka. Na may pinagdaanan po kami ni Pastora Jo sa kanyang pong physical challenge, ang buong pamilya, wala po kaming kinuwentuhan kahit kanino. Wala po. We just kept it between us and God. Because we know this principle. We know this principle. Alam nyo, kung makakatapat pa kayo ng mga taong galit sa inyo, o kaya naman merong hindi magandang namdamin sa inyo, nabalitaang may sakit ka, wow, may sakit si brother, may sakit si sister. Oh, yan na nga, sinasabi ko. Sama kasing tao yan. Buti nga sa kanya, nagkasakit siya. Now, you'll never know. You will never know. Kung ano laman ang isip at puso ng sinuman. Why? You have to keep yourself silent kasi pinagdadaanan mo yan between you and God. You do not want your detractors to know that. It's only between you and God. When is the time to speak? When you receive your miracle, then speak aloud. Sapagkat dumating na ang panahon, dumating na ang milagro, ikwento mo para pagkatapos ng kwento, ang Diyos lang ang bida. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Amen. Now, kung gusto nyo mag-share, be very sure with selected people you can trust. Pero kung merong iota of doubt, don't do it. Don't do it. Keep it between you and God. You're safe. Always safe in the hands of God. Pag may tanong sa'yo,
How are you? All is well. Are you sure? I am very sure. Why? Because the truth is, all is well. In Christ, all is well. Palakpakan natin si Lord. Amen. Amen. Remember this. There is much wisdom in silence, just as there is much reward in speaking when it is time. Wisdom and reward. You need both. You need the wisdom of silence and you need the reward of confession. The key point, perfect timing. When is the time? There is always a perfect time for everything under the sun. Can you say amen? Amen. Let me give you another example. Jeremiah chapter 1 verse 5. I knew you before I formed you in your mother's womb. The Lord God said to Jeremiah, before you were born, I set you apart and appointed you as my prophet to the nations. Verse 6, O sovereign Lord, I said, I can't speak for you. I'm too young. Yun ang sagot ni Jeremiah, I'm too young. Look at verse 7. The Lord replied, don't say I'm too young, for you must go wherever I send you and say whatever I tell you. What's a lesson we can learn from here? There is a time to say and there is a time to don't say. Meron time sa lahat ng bagay. There is a right time for everything. May bagay na bibigkasin mo. May mga bagay na sabi mismo ng Diyos sa'yo, huwag mong sabihin. Huwag mong sabihin. Hindi sinabing don't think. Thinking is inside. Don't say. Don't verbalize it. Don't say I'm too young. Don't say I'm too poor. Don't say I'm too old. Don't say I'm too weak. Don't say I'm too short. Don't say I'm too tall. I'm too weak. Don't say I am uneducated. I am sick. I am poor. I am dying. I am bankrupt. Don't say that. Don't say that. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. It's important to speak what you want to see, not what you are seeing. Maybe you are short. Maybe you are weak. But don't overkill it. Don't say, I am weak. Say, I am strong. Joel 3:10. Let the weak say, I am strong. You speak life over your body. You speak life over your resources. Speak life over your future. Hindi ko kaya yan. Mahina ako sa math. Mahina ako sa science. No wonder mahina ka nga. Sapagkat yun ang palagi mo sinasabi. No, don't speak that over what you are going through in life. But rather speak life. Because mo, kaya ko yan. Makakatapos ako mag-aral. Kaya ko yan. Kaya ko yan. Pag sinabi po nung anak ninyo sa inyo, Nay, tay, parang hindi ako makakatapos mag-aral ah. Huwag mo sabihin yan, anak. Sabihin mo, kaya mo yan. Makakatapos ka. In the name of Jesus, speak life. Pag natutulog yung anak mo, ilay hands mo, sabihin mo, I speak life to you. In Jesus' name, kaya mo yan, anak. Kaya mo yan. Walang hindi makakayanan sa pamagitan ni Kristo nagpapalakas sa atin. Amen? Anong sabi po ni Apostle Pablo? I can do all things through Christ who gives me strength. I can do what the Bible says I can do. I am what the Bible says I am. I have what the Bible says I have. Huwag mong kontrahin. Kung ito sabi ng Bible, tanggapin mo. Kung sabi ng Bible, magagawa mo yan, tanggapin mo. Sapagkat hindi yan sasabihin ng Bible kung hindi natin magagawa. At hindi naman umaasa ang Diyos sa lakas natin. Umaasa ang Diyos sa pamagitan ni Kristo na gumagawa sa atin. Can you say amen? Yes. Always speak life. Always speak life. And not speak death. Don't say, I am too young. How are you? Come on, how are you? Always speak life. Let me give you another example. This time from the New Testament. Same principle. Don't speak death. We know how to speak life eh. Ang tinuturo ko ngayon, kung kayo po'y mataimtim na nakikinig, ang tinuturo ko is not to abort life. Kasi we know already how to speak life eh.
Pero yung iba napoprostrate, lagi naman ako nag-speak ng life, pero para wala naman buhay. Because you are aborting it. Nung umaga, ipinapanganak mo yung buhay. Nung gabi, nilalaglag mo yung buhay. Don't abort life. Speak life. Can you say amen? Luke chapter 1 verse 11. The angel of the Lord appeared to him standing at the right side of the altar of incense. Referring to Zechariah, yung pong nakakita ng angel of the Lord. Look at verse 12. When Zechariah saw him, the angel Gabriel, he was startled and was gripped with fear. Verse 13. But the angel said to him, Angel Gabriel was talking to Zechariah, do not be afraid. Zechariah, your prayer has been heard. Your wife Elizabeth will bear you a son, and you are to give him the name John. Yun pong name na John sa Hebrew po ay Yohanan. From the root word Hanan. Hanan meaning grace. Hana means grace. Hanan, Yohanan, Hebrew meaning grace. Kaya yung name na John meaning grace. It's a beautiful name. John meaning grace. You are to give him the name Yohanan meaning grace or John. Look at verse 18. Zechariah asked the angel, how can I be sure of this? I am an old man and my wife is well along in years. Sa ibang salin, I am an old man and my wife is much older. In short, impossible, right? Imposible. Nung sinabi sa kanya, paano ko makakasiguro? Sumagot ang Katoliko, Sus Mariosep. Paano to? Imposible to! See? Yan lagi ang mindset natin. Makakaahon ka dyan, gagaling ka, uunlad ka, imposible. Tatay ko nga hindi umunlad, lolo ko nga hindi umunlad, ako pa, imposible. Lahi na namin ang hindi umuunlad. Sipin mong mentality yan. Lolo niya may sakit sa puso, tatay may sakit sa puso, dapat yung anak may sakit sa puso. Yung bata hindi pa pinapanganak, nasa tiyan pa, sabi nung kapitbahay, pag pinanganak yan, may sakit din sa puso. Kawawa naman yung bata. Hindi pa pinapanganak yung bata, nag-speak na ng death ang mga tao. Asaan mo, may sakit yan. Yung tiyahin namatay sa kanser, yung ate namatay sa kanser, nako, sigurado yan. Isa sa mga anak niyan, mamamatay sa kanser. Death words. Mga kapatid, pag kilala nyo ang tao na laging ganyan ang bukas ng bibig, mga kapatid, layuan nyo na po. Hindi po yan magandang kabanding. Hindi ho yan maganda kasama. Ang masarap kasama ay yung mga taong lagi nagsasalita ng buhay. Pag nakita ka, binibigkas ang buhay. Amen? Amen? Hindi pa po doktor ang aming anak. Noon sinasabi na namin, doktor, doktor, doktor. We always speak life. Why? Because that is what we want to happen. Bago siya mag-board exam, we spoke life. We declare life. It happened. Kasi nangyayari lang yan sa naniniwala. Ilan ang naniniwala? Itaas ang kamay. Come on, ilan ang naniniwala? Come on, do you believe? Everybody say, I believe. I believe. Palakpakan natin si Lord. Amen. 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 Lagi magsasalita ng buhay. Huwag magsasalita ng kamatayan. Kaya sabi niya, paano mangyari ito? Patanda na ako. Now, look at the next verse. Verse 19. The angel answered, I am Gabriel. I stand in the very presence of God, and I have been sent to you to speak to you and to tell you this good news. And now, look at verse 20. And now, you will be silent and not able to speak until the day this happens. Antindi, sabi ng angel, hindi ka makakapagsalita. Because you did not believe my words, which will come true at their proper time. May panahon po ba sa lahat ng bagay? Yes. Hindi ka makakapagsalita. Bakit po kaya? God knows the power of the spoken word. Kaya po, hindi muna sa pinagsalita, napipi,
temporary na pipi po itong si Sakaraya, sapagkat alam ng Diyos na kung hindi po siya mapipipi, walang gagawin si Sakaraya kundi araw-araw na rin kontrahin. Wala yan. Wala yan. Hindi mangyayari yan. Gurang. Di mangyayari yan. Di mangyayari yan. Di mangyayari yan. So matanda na tayo. Imposible na yan. Di mangyayari yan. And every time you speak death, you're aborting life. You're aborting success. You're aborting prosperity. You're aborting abundance. Imagine. Ang layo mo na dapat Ang layo na dapat narating mo Pero bakit hanggang ngayon nandito ka pa rin? Sapagkat every night you're aborting it by speaking death. So learn the message. Don't speak death. You know how to speak life. On the other side, don't speak death. Don't speak death. Don't say, I'm too young. Don't say, I can't do this. Yes, you can. Alisin mo sa isip mo ang salitang, I cannot. Lagi mo sasabihin, I can do all things through Christ who gives me strength. Can you say amen? Ano sabi ni Angel Gabriel? Because you doubted, you will be silent and not be able to speak until the day this happens. What happened? Verse 57. When it was time for Elizabeth to have her baby, she gave birth to a son. Her neighbors and relatives heard that the Lord had shown her great mercy. They shared her joy. Yan ang mga tunay na kamag-anak. Pag nabalitaan na magandang nangyayari sa iyo, natutuwa sila. Sapagkat nakikibahagi sila ng kasiyahan mo. Nagpuntahan yung mga kamag-anak incorporated and they were very, very happy for Elizabeth. Verse 59. On the 8th day, they came to circumcise the child and they were going to name him after his father, Zechariah. Yun po kasi ang uso noon. Zechariah 1, Zechariah 2, Zechariah 3, Zechariah 4. Pinapangalan sa ama. Look at verse 60. But his mother spoke up and said, No. He is to be called John. Yohanan. Kasi yun po yung pangalan na ibinigay ng angel. Na hindi po ba kayo nagtataka bakit ang pangalan John? Because this prophet John the Baptist, will prepare the way of the Lord. Grace will prepare the way of the coming grace. Now you have to see the big picture here. Hindi pwedeng pangalanan niya ng kung ano-ano. Sapagkat this must be very prophetic. John the Baptist is the one who will prepare the way of the Lord. He will prepare the way of the coming grace, which is the birth of the Lord Jesus Christ when He became man. Powerful story. Look at verse 61. They said to her, there is no one among your relatives who has that name. Alam niyo noon ang panahon, tradisyon Bakit John ang ipapangalan? Wala naman kayong kamag-anak na John. Hindi sila magkasundo. Verse 62. Then they made signs to his father to find out what he would like to name the child. Tinanong yung tatay kung anong ipapangalan sa anak. 63. He asked for a writing tablet. Sinenyas niya, naiabot yung iPad. I'm not joking, it's there. Writing tablet. Tablet meaning iPad. May I have my tablet? Pinapaabot. Sinulat. Doon sa writing tablet. And everyone's astonishment, he wrote, his name is, come on, his name is John. Yohanan. John. Immediately, 64, his mouth was open and his tongue was loose and he began to speak, praising God. Exactly. Alam niyo mga kapatid, hindi ka na kailangan mapipi. Kung alam mo lang kung kailan dapat wag munang magsalita. Kinakailangan mo itikom ang iyong bibig, kagatin mo. Kung hindi mo kayang kagatin, ipakagat mo sa iba. Basta siguruhin mo lang, wag ka munang magsasalita sapagkat mayroong panahon ng pagsasalita, may panahon ng kailangan tumahimik. Kapag panahon ng magsalita, lakasan mong salita sapagkat yan ay salita ng pananampalataya. Again, law of faith number 2. Sabay-sabay, Malakas. Faith speaks, you will have what you say. One more time. Faith speaks, you will have what you say.
Life application number 1, all together. Speak life. One more time. Speak life. One more time. Speak life. Speak life. As important as to speak life, but also never speak death, so as not to abort the life that is being formed in the process. Remember this, mga kabiyaya. Kapag nag-release ka na po ng life, may nabubuo ng buhay. Don't speak death, so as not to abort the life that is being formed in the process. Why is this so important? Believe me, it is. Because miracles happen when we speak life. Come on. What is the big idea? Miracles happen when you speak life. One more time. Miracles happen when you speak life. I ask you in the name of the Lord to speak life, and not only to speak life, but never speak death. Can you say amen? Amen? Of course, we do not want to end this broadcast without giving you, who are watching this broadcast, the opportunity to receive Jesus today and be saved. Taas po natin ang ating dalawang kamay. Samahan po natin ang ating mga panauhin sa pamamagitan ng broadcast na ito na tanggapin ang Panginoong Hesus. Manalangin po tayo ng pagtanggap. Bigkasin ang bawat kataga ng panalangin at ariin isang personal na panalangin. Panginoong Hesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito. Itinataas ko po sa harapan ng sino mang sumunod sa panalangin ng pagtanggap. Ipinagkakatiwala ko po sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ihanda po natin ang atin pong banal na komunyon at tayo po'y sabay-sabay na magkukomunyon. Let's do this together, mga kabiyaya. Let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo nang gabing si pagkanuloy dumampot siya ng tinapay. Kanyang pinagpirapiraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpirapiraso dahil sa inyo. Gawin nyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Kaya hindi naman matapos maghapunan ni kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin nyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala. Ako'y magaling na. Aking idinideklara
Ako'y magaling na. Ako'y malusog. Malakas. Masigla. Pinagpala. Pinaburan. At mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po. Banal na Espiritu. Sa iyong kapahayagan. Sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Sabay-sabay, malakas. Ano po ang ating big idea, mga kabiyaya? Miracles happen when you speak life. Always speak life. Because the truth is, miracles happen when you speak life. Not only speak life, but also not speak death. Can you say amen?